Um, Kwento, ang alingaw-ngaw ng pag-ibig. Sa isang payak na nayon, may isang dalagang nagngangalang Elena. Sa kanyang murang edad, batid na niya ang hirap ng buhay. Lumaki siya sa isang pamilya na puno ng pagsubok at madalas niyang naiisip kung ano ang halaga ng kanyang buhay sa mundo. Dumating ang panahon na siya'y nagduda sa kanyang sarili at sa Diyos. Isang gabi umupo siya sa ilalim ng isang puno at nagtanong sa hangin, "Diyos, nasaan ka? Bakit ako nag-iisa?" Sa kabila ng kanyang naguguluhang isipan, may isang alingawngaw na bumangon sa kanyang puso. Isang malumanay na tinig ang nagpadama sa kanya ng pag-asa, kaya't siya ay nagpasya na maghanap ng sagot. Nilisan niya ang kanilang bayan upang makipagsapalaran at hanapin ang katotohanan. Dito niya nalaman ang tungkol sa isang lokal na simbahan na nagtuturo ukol kay Jesus. Unang beses niyang narinig ang kwento ni Jesus mula sa pastor. Isinilang siya upang dalhin ang pag-ibig at kaligtasan sa lahat ng tao. Pinuhay niya ang mga patay, nagpapagaling siya ng may sakit, at higit sa lahat, nagbigay siya ng kanyang buhay sa krus para sa kaligtasan ng bawat isa. Habang nakikinig, parang may naglalagablab na apoy sa puso ni Elena. Natapos ang sermon, ngunit naiwan si Elena sa simbahan na puno ng kagalakan at pag-asa. Nagpasya siyang lumapit sa pastor at nagtanong, "Paano ko matatanggap ang biyayang ito mula kay Jesus?" Ngumiti ang pastor at sinabi, "Ang biyayang ito ay tatanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Kailangan lang na buksan mo ang iyong puso at tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas." Mabilis na lumuhod si Elena at nanalangin, "Jesus, tinatanggap kita sa aking puso. Alam kong ako'y makasalanan, ngunit nais kong maranasan ang iyong pag-ibig at biyaya. Patawarin mo ako at tulungan mo akong magbagong buhay." Kasunod ng kanyang panalangin, nakaramdam siya ng isang matinding kapayapaan na hindi niya kailanman naranasan. Bawat pagluha na dumaloy mula sa kanyang mga mata ay punong pag-asa at kaginhawaan. Siya ay bumangon at tila may bagong buhay na dulot ng pagkaunawa sa kagandahan ng biyaya ng Diyos. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy si Elena sa pag-attend sa simbahan. Natutunan niyang pag-aralan ng Biblia kasama ang iba pang mga nagmamahal kay Jesus. Siya rin ay naging aktif na miyembro ng kanilang komunidad, tumutulong sa mga nangangailangan at ipinabahagi ang kanyang kwento ng kaligtasan sa ibang tao. Ang kanyang buhay ay nagbago. Mula sa isang dalagang nag-iisa, siya ay naging ilaw ng pag-asa para sa kanyang bayan. Ngunit isang araw, tinalaw ng problema ang kanyang pamilya. Ang kanyang ina ay nagkasakit ng malubha at nangangailangan ng malaking halaga para sa gamot. Naalala ni Elena ang kanyang mga natutunan tungkol sa pananampalataya. Nagsimula siyang manalangin hindi lamang para sa kanyang ina, kundi para din sa mga tao sa kanilang nayon. Ang kanyang mga kapwa-tao ay kumilos at nagbigay ng tulong sa kanilang pamilya. Natanggap nila ang kinakailangang pera at nalunasan ang sakit ng kanyang ina. Mula sa karanasang ito, muling bumalik si Elena sa pastor at sinabi, "Napagtanto ko, tunay na ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay dumadating sa ating buhay sa hindi inaasahang paraan. Si Jesus ang aking tagapagtanggol at ang kanyang mga salita ay nagbigay ng tulong hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa iba." Ngumiti ang pastor at nagpasalamat sa Diyos para sa bagong daan na tinatahak ni Elena. Ang kanyang advokasya ng pag-ibig at biyaya ay kumalat sa buong nayon. Madaming tao ang nagbalik loob kay Jesus sa mga kwento ng kanyang karanasan.